Ayan, ma'am. So, share ko po yung screen ko. Ayan, ma'am. Nakikita niyo po. Yes. Sige. So, bago ma'am tayo pumunta dun sa pasadahan ko muna itong yung topic natin. Okay. So, bago tayo pumunta dun sa actual na data mo. Mm-hmm. Okay. So, simulan ko ma'am dito sa preparing for data analysis. Bali, itong Microsoft Excel, merong ibang parts to. So, ito, kagaya nito, ito yung mga menu bar natin. Tapos, under ng menu bar, meron tayong mga iba-ibang tools na nasa ilalim niya. For example, itong sa home, ito meron tayong mga paste, yan, mga fonts, yan, mga size, mga alignment, numbers format, ayan, so, conditional formatting. So, ang pinakamadalas magamit dito is ito. At saka ito. Yan, alam kong familiar naman kayo dito sa tatlong to. Ayan. So, dito sa insert, ito, yung pivot table natin. Nandito siya. So, tapos meron tayong ito, mga table. Ito, madalang naman magamit. Pero kung kailangan, so pwede rin naman. Tapos illustration for mga flowcharts. Ito yung mga shapes, pictures. Yan, pwede kang maglagay. Tapos ito yung mga charts natin. So, pwedeng bar chart. Ayan. So, line. Tapos meron tayong mga pie chart. Ayan. So, ito madalas magamit itong mga to. Dito sa maps, hindi naman. Itong part na to, hindi naman. So, for advanced to. Kagaya nito, slicer, timeline, ayan. So, sa page layout, when it comes to printing, ito, madalas to magamit. So, margins, orientation, size. Yan, sa size, pwedeng letter, A4. Ayan. So, dito sa size, meron yan. For example, yan. Itong line na to, ito yung pinaka-end niya. Ayan. So, ganun. So, pagka binabawasan mo yan, so, kadalasan nagkakaproblema dito yung mga nagtiprint. So, ito, yung dash line na yan. So, yan. Tapos, ito, page area. Ayan. So, formulas. Ito, madalang naman itong gamitin for intermediate to advanced na to. Yan. So, sa data, ito, filter. Ito yung isa sa pinakamahalaga. Tapos, ito, mga remove duplicates. Yan. So, kailangan natin itong mga tools na to. So, sa review, mukhang wala naman din masyadong kailangan dito. Yan. So, sa view, ito, freeze pane. Ito, madalas magamit. Yan. For example, if i-freeze natin to. So, ito yan. Yung freeze pane na yan. Tapos, ito ba? Sa automate, ito hindi naman masyado. Oh, nawala. Sa automate, ito wala naman masyado. Developer. So, ito for advanced na to. Ayan. So, bali, ayun yung mga parts niya. So, ngayon, kung sakaling magsisave ka ng file, ito nandito naman sa file. So, save as, documents, yan. So, dito naman sa ilalim, meron naman tayong mga worksheet. Ito yan, yung topic. Yan. So, pagka mag-a-add ka ng worksheet, ito lang. Okay. So, rename. Yan. Yan. Tapos, meron ditong, ito, ang madalas magamit dito, rename. Ito, protect, pwede rin. So, dito sa protect worksheet, kung may mga kailangan ka na gusto mong ilock na cell, pwede dito gamitin yan. Ayan. So, daanan na lang natin yan mamaya.
Tapos ngayon, dito sa part na to, meron tayong tinatawag na column. Ito yon yung ABC. At saka yung row. Ito yung row. So, mahalaga tong column na to at saka yung row para sa formulation ng Microsoft Excel. So, kailangan natin ma-identify anong specific cell ba yung tina-target natin. For example, ito. Itong kulay blue na to. Yeah. Ayan. So, for example, ito. Lagyan ko ng yellow. Ang tawag dito sa cell na to is E3. So, paano ko na-identify na E3 to? So, from here, kung makikita natin, letter E, tapos row number 3. Okay. So, yun. So, pagdating dito, halimbawa ito, H9. Ayan. Para mas mabilis mo makita kung ano yung cell na yon is meron din dito. May pangalan siya. F6. Ito yung name box. Ayan. H5. Yan. G7. So, may mga cases na kung wari halimbawa sobrang laki na ng data. Halimbawa itong isang buong data na to. Gusto niya i-select. Gusto niya lagyan ng sariling pangalan. Pwede rin. I-rename lang natin to. So, ayun. For advanced na. So, pero minsan may mga gumagawa ng gano'n na nire-rename nila. So, nagtataka ka, bakit ang formula nila is pangalan? So, dahil dito, minsan napapalitan nila ito. Halimbawa, Shane. Ayan. So, automatic, itong buong cell na to, itong yellow cell na to, is ang pangalan niyan. Pag hinighlight ko, is Shane. Oh, okay. Ayan. So, para makita mo naman kung ano yung range na pinangalanan niya, nandito lang yan sa page, sa datas. Teka, sorry. Nasa formulas, nasa name manager, yan. Ayan. So, kung makikita mo, ma'am, B3 to M16. So, ibig sabihin, simula dito sa B3, sabi niya B3 to M16. So, simula dito, B3 hanggang dito, M16. Ayan. From B3 to M16. So, ayun yun. So, kung halimbawa gusto kong tanggalin yung pangalan na yon, pwede ko i-delete. Ayan. Tapos, pag chinek natin, wala na ulit siya. So, babalik siya sa normal. So, may mga ganong cases, nilalagyan nila ng pangalan yung mga cell. So, yun yung mga minsan nakatago na na names. Okay. So, okay ka na ma'am doon sa cells? Yes. Okay. Ano yan? Yung renaming ng mga cells, is that also related doon sa mga pivot tables na pinadala ko sa'yo? Currently ma'am, upon checking, yung pinadala mo is naka-summarize na siya. So, ang nakita ko dun sa mga data mo is puro shortcut na, kumbaga puro naka-summarize na talaga siya. Okay. Oo. So, ang nakikita ko na pwede ko ituro sa iyo is paano nila ginawa yung summary. Yes. All right. Ayun. Good. So, ayan. Balik tayo dito, ma'am. So, dito kadalasan sa mga users na madalas silang nalilito dito sa filtering. So, for example, name, age, yan, or gender na lang. So, halimbawa ito, Petty, female, Shane, male, John, male. Ayan. Kung makikita mo ma'am dito, meron akong tatlong data. So, madalas, especially pag sobrang dami ng data, nalilito sila dun sa filtering. So, paano nga ba mag-filter muna? So, ang ginagawa natin, kadalasan, is i-highlight natin yung data. Tapos, i-click natin tong data, tapos filter. So, yan. Kung makikita mo kanina, nung highlight ko to hanggang dito is, ibig sabihin nun, hanggang dito sa data na to, ay yun yung i-filter ko. So, once na i-check ko to, itong data na to, makikita mo yung tatlong pangalan. So, John, Petty, Shane. So,
kailan nalilito yung isang naghahanap ng data o naghahanap ng record dito sa filtering na to. So minsan merong mga cases na ang nangyayari is may nakalagay na filter dito, pero ang napili lang na filter is itong dalawa. So once na chinek niya yan, merong mga cases na hindi sumasama yung dyan. So dahil ang na-filter lang is etong Petty at saka Shane. So may ganung cases lalo sa pag sobrang dami ng data. So minsan ang gagawin natin is dapat i-select natin lahat ng data tapos tsaka natin i-filter. So ayun yung pinaka-safe way. So hindi ko lang siya mapakita dito. Teka, try natin ulit. Age. Or lagyan natin na isa bago. Trixie. Female. Dito, subukan natin. Yan, sumasama. So ngayon ma'am, sumama siya. Pero may mga cases na ganun. So pag hindi siya napasama dun sa highlight mo, hindi siya mapapasama dun sa filtering mo. Okay. So, tanggalin ko lang to. Yan. So after nun, so ano na tayo ng filtering. So sorting, balik tayo. So dito sa filtering, meron din tayong madalas gamitin na sorting. So ayan, pwede tayo mag-sort from A to Z, or pwede rin tayo mag-sort ng Z to A. Pagka may mga ano naman, age, so halimbawa may numbers, 18, 23, 16, tapos 17, yan. So pagka may mga age naman, pwede rin tayo mag-sort by age. So ito, sobrang mahalaga nito, lalo kung sobrang dami mong data. So from largest to smallest, yan. From smallest to largest. Ayan. Tapos ito, para magamit mo tong filter na to, ito may checkbox dyan. So pag sinelect all mo, mawawala yung check. So ibig sabihin uncheck all. Tapos pwedeng mamili ka, halimbawa isa lang, si Petty lang. Ayan. So mag-filter na siya. So mamaya, halos ganyan din yung katulad nung sa pivot table. May mga filter box tayo. So ayun lang yun. Okay. May question kayo doon, ma'am? Wala pa naman so far. Okay po, sige po. So continue tayo. So sa delete naman, meron naman tayong iba't ibang klase ng deletion. So pwedeng delete by row. Ayan. Pag click mo yung number 5, row 5. So automatic i-highlight niya lahat 'yon. So pwede tayo mag-delete by ones. Ayan. Or pwede rin naman natin i-delete yung isang item lang. So ito dito minsan nagkaka-problema kasi yan, ano yung pipiliin natin. So pag delete cell left, so ito pagka hindi sila aware or hindi aware yung user dito sa delete na to, so pwedeng masira yung buong record natin o data. So pag delete cell left, kung mapapansin natin, umusog yung yung pangalan. Yan. So ito. So delete cell up. Yan, uusog siya naman pataas. Ayan. Tapos delete entire row. Ayan, yung kaninang ginawa ko. Tapos delete, ano pa ba meron dito? Entire column. Ayan. So ayun. Ayun lang naman yung sa deletion. So minsan iiwasan na lang natin yon, yung mga ganong klase ng deletion, kasi syempre masisira yung data natin pagka so dapat kung di-delete mo tong buong row na to, ito na mismo. Ayan. So meron ding epekto yung delete na yon sa pivot table later. Okay, balik tayo. So after nito sa deletion, ano pa ba?
Ano nakalagay dito? So, time, calculation time. Ayan. Punta tayo dito sa calculation time. Ayan. So, sa calculation ng time, meron ako ditong sample na data. So, ito na yon. So, sa Microsoft Excel kasi, hindi pa siya ganun ka-advance katulad nung Power BI, yung mga ginagamit ngayon na na applications. So, pero ang kagandahan kasi na Microsoft Excel is siya yung nagpasimula talaga nung para sa data analysis. So, meron lang itong mga features na kailangan mong manually i-formulate para makuha natin yung mga month, day, year. So, ito yung tinatawag natin na ito yon, yung calculation ng ano. So, currently kasi, pagka ganito yung klase ng data na meron tayo sa pivot table, medyo nahihirapan siya mag-gather ng data. For example, monthly yung gagawin mong report. So, kung makikita natin dito, meron tayong nakalagay na month. Pero yung month na to is daily. So, ang kailangan natin gawin dito is identify natin kung January ba to, February ba to, March ba to. So, ayun yung gagawin natin. Pero, meron tayong mabilis na way para gawin yon. Ang una is, maalala ko pala yung shortcut keys para sa mga pagpunta ng data. For example, meron akong 10,000 data items. So, medyo matagal yun para sa akin mag-back and forth. For example, meron binigay sa aking item, itong data na to. At gusto ko itong i-copy dun sa another worksheet. So, usually, ang ginagawa ng mga tao or nung mga gumagamit ng Microsoft Excel is, ang gagawin nila is i-copy nila to pababa. And then, kung sakali na ito ay 10,000 items, matagal to. Dahil nasa 500, 700, so 700 items na to. So, ayan. Meron tayong tinatawag na shortcut keys muna. Yung control is go to end. Ayan. Kung makikita nyo, ma'am, nakapunta agad ako dun sa pinaka last data. Data number. Control N. Apo. Control, tapos arrow down. Ayan. Okay. Control arrow down or control arrow up. Pwede ding right o kaya left. So, kasi, pag ganito, sa actual na record, medyo mahirap to kung halimbawa nga hanapin mo yung punta ka nga sa last record. So, ganito gagawin mo. Or, pwede rin na ganito. Minsan, lumalampas tayo. Ayan. So, minsan lumalampas. So, check pa natin. So, medyo matagal yon. So, para mas mabilis, control. Hold mo yung control, tapos press mo yung down. Ayan. Pupunta ka sa end. Ayun yung go to end. So, lagyan ko dito. Yan. Go to end. So, ito yung control. Control, down. Down or up, left or right. Ayan, ma'am. So, ayun yung unang shortcut keys na pwede nating magamit or madalas talaga magamit. So, after nun, kung na-control end mo na, pwede rin naman yung select. Yung select naman is yung shift button. Pag hinold mo yung shift, tapos right, ayan, nakikita mo, ma'am, nagse-select siya ng mga items. Tapos pag binaba mo is pinipili niya yung items pababa naman. So parang hinold mo lang din itong mouse mo, tapos binaba mo na ganon. Pero pwede mo siyang i-combine dun sa control. So for example,
i-click natin tong month, tapos pinindot ko yung shift button, tapos ayan, nag-move ako papunta sa right, tapos prines ko yung control down, automatic na select ko lahat ng data. Pwede ko na siyang i-copy, tapos paste. Ayan. So ito, gagamitin natin to, yung control at saka end, pagka nag-copy paste tayo ng formula mamaya. O ngayon pala. Sige, gawin natin ngayon. So for example, ito month. Ayan. So sa month, ang gagawin ko muna is, gusto ko malaman anong month itong mga to. So instead na i-type ko siya na January, tapos i-copy ko lahat to na January, so kailangan kong ma-identify kung February ba yung susunod na data, or March, April. So medyo matagal yon. So napansin ko dun sa data mo, ganito nila ginawa yon. So meron silang data, tapos nilagyan nila ng formula. So equals text, i-convert natin into month to. Text, anong cell, ito, anong value yung kukunin mo. So ibig sabihin itong A3. Ito gusto kong i-convert sa month. So comma, double quote, MMM. So ay, ang ibig sabihin ng M is month. Tapos double quote, close parenthesis. Kung mapapansin mo ma'am, meron na din ditong formula. So tinype ko text, tapos may formula open parenthesis, value is yung A3. Ibig sabihin, yung i-convert ko into text is yung A3. Tapos nilagyan ko ng comma, double quote, MMM. Ang ibig sabihin nito is month. Tapos i-close parenthesis ko. Ayan. Kung mapapansin mo ma'am, ang nangyari sa kanya is January. Automatic in-identify niya to, or na-detect niya to na January yung month na to. Merong ibang klase itong month format na to. So for example, dalawang M lang. Makikita mo magiging 1 siya. So kung isang M lang, 1 lang talaga. So kung maging, halimbawa gusto mo na kompleto, 4. Ayan, 4 na M. So January. Ayan. May question ka dito ma'am? Hindi pa. Ayan. Wala pa. So ang naman, meron tayong iba't ibang format. Ito yon. So nasa na ba yun? Wala pala siya dito. Okay. Ito. Pagka naman, day, pwedeng 2 D, tapos year is 4 na Y. So ganito, papakita ko sa inyo ma'am. So equals text, open parenthesis, ito yung value, ano yung formula ng text, day, month, year. Ayan. Kung mapapansin nyo ma'am, nagbago yung formula niya o yung format niya. Kanina dito is 1/1/2023, dito is 1 January 2023. O kaya pwede rin naman na halimbawa na month o year lang. Ayan. So January 2023. So ito ngayon yung ginagamit natin para sa summary. Sobrang mahalaga nitong formula na to, kasi kung gagawa tayo ng summary, lalo na kung manggagaling sa raw data, is kailangan natin i-convert. Pagka Excel kasi, kailangan natin siya i-convert into shorter version nung month, o shorter format. Ayan. Yan. Kung makikita mo ma'am, kinapi ko to kasi gusto ko siyang gawa ng summary ngayon. So kinapi ko tong January para lahat to mamaya ma-convert ko into month. Ginamit ko yung control key, pumunta ako sa pinakailalim, tapos control shift up. So automatic lahat ng data ko meron ng laman, meron na, naka-convert na siya into monthly view.
So, month. Ayan. So, after nito, pwede na ako ngayon gumawa ng report. Saan na tayo? Ayan. So, calculating time. So, ito ma'am. Bali, preparation na to ma'am para dun sa report natin. So, meron na tayong month. May total price tayo. Tapos, price. Yan. Quantity. Yan. So, basic calculation naman tayo. So, ito. Meron ako ditong, may mga price ako dito. Ayan. So, ito. Kung mapapansin mo ma'am, ito. Quantity. So, 15. 200 at 20,000. So, nag-come up tayo ng 30,000. So, basically, ito lang yung calculation natin. So, E2 times F2. So, kung halimbawa gusto natin i-plus, so, palitan lang natin yung cell. Ayan. So, pwede siyang subtract. Ayan. So, bali, ganun lang yung sa calculation. Sir, paano kung marami yung data? For example, isa-sum up ko siya. So, pwede rin naman. So, lagay tayo ng isang row dito. For example, gusto ko i-sum up tong data na to. Instead na i-type ko na equals, pwedeng ganito, plus ito, or pwede rin naman na equal sum. Yan. Gamitin natin yung control shift na shortcut kanina. Control shift down. Ayan. So, close parenthesis. So, automatic, meron na ako ng sum. Total sum. So, ito, gawin natin dito. Times ito. Yan. Pwede rin naman ma'am na average. So, check natin kung average. Insert. So, pagka-average naman, ito yung mga madalas magamit. Yan. From F3, Control Shift down. Enter. Makikita natin yung average sales nila for whole data na. Ayun. Yan. May question kayo dito, ma'am? Men so far. Okay. Nung chinek ko ma'am yung mga data na ibinigay nila sa inyo, napansin ko doon na hindi sila pare-pareho. So, ang hindi ko sure bakit nagkaganon kasi Yeah, can you show me please? I will give you the background doon sa mga sa mga pinadala ko. okay. Yun ang ko. Sige ma'am. Ito. Ayan. Eto ma'am, mga nilagyan ko ng yellow. Ito yung may mga formula. Sorry. Ito pala manual lang pala to. Sorry. Oo. Ayan. So ito yung may mga formula. Q4 times J4, ayun lang naman yung ginawa nila. Tapos dito wala ako nakitang formula. So lahat to is manual entry lang nila. So DMA ito. Ito ata yung para may iba-iba. Ayan o, kagaya nito 80. Ito 120. So 80. Oo. So yun. So ganun nila kinompute to. Oo. The reason why iba-iba yung amounts niyan is because it's also based doon sa number of people times the number of days that they are traveling times yung DMA means that yung daily monetary allowance. Kung saan sila pupunta. Let's say for example, if you're going to Singapore,
the DMA or the per diem will be 120 or $80. So, Okay. ang magiging total ng DMA mo is two people times 3 days times the DMA. Yun yung magiging ano niya, total Ah, na kailangan okay. for the travel. So, etong DMA, kaya nagpalit-palit sila dahil dito sa ano, dahil iba-iba yung ano, per Yes. location, per site. Yes. Ayun. So, ganun ma'am yung napansin ko dito sa data mo. Pero, basically, yung mga calculation naman niya is yung basic calculation lang naman. Oo. Kaya kagaya nito, AZWT4. So, ayun. Tapos, nung chinek ko yung, so halos lahat to, parang ganun lang naman. Pare-pareho sila ng format. And yung chinek ko yung last part. Teka, check natin yung isa. August. Ito kaya yan. Ito. Yan. Ayan. So, ito ma'am yung ano, yung pinaka-report niya. So, country, Oo. month, There's also another file na binigay ko, I think, na may ano siya, filtering at saka um, may nire-reference na isang report din doon sa file. teka, check natin I'm ma'am. not sure. Kasi nung binuksan ko siya parang puro ganito, ito lang yung merong report. Pero tignan natin. Oo, I think meron pang isa. Can you please check? Um, sorry. Ito ma'am, apat yun eh. 1, 2, 3, 4. Yeah, I'm not sure kung ano yung naipadala ko. Can you please open each one? Baka mamaya mawala ako eh. Sige ma'am. Ito. Yan, yan. Ah, That one okay. kasi, so the 2024 actuals are based on the BMCS and the Concur table reports that are Hmm, from the system. mm. So doon nila kinuha yan kaya nagkaroon ng pivot. So gusto ko yan ma ma-explain mo kung paano nila ginawa along with the other one na pinakita mo Mm. kasi may mga hidden siya eh Oo ma'am. sa isa. Sige. Check natin ma'am. Ito hindi ko na pala na ano to, hindi ko na i-download. Pero pwede naman natin tignan yan. Mm-mm. Ito yung actual BMC table. Yan yung system from the system na ginawa nilang pivot tapos yung BMCS data yan yung mismo raw data. Okay. Ito ma'am, ano lang to, pivot table lang din to. Oo. Okay. Ayan o. So, pivot table lang din to. Ito Oo. nang galing to dito sa BMC data. Okay. Okay. So, from dito, sinamarize nila papunta dito. Oo. Ito, ito naman ay sinamarize nila papunta dito. Tingnan mo ma'am. Yes. Pivot table. Puro pivot table lang naman yung ginamit nila. So, Oo. nasa na ba to? Ito. Pivot analyze. Change data source. So, kung mapapansin mo ma'am, itong pivot analyze, tsaka lang siya lalabas. Para ma-identify natin kung pivot table nga ba talaga yung ginamit nila, i-click natin yung table. So, may mga cases na kinakopy lang nila to, or minsan, meron talagang data, kagaya nito, may data talagang pinagkuhanan. So, pag clinic ko to, makikita mo dito sa parting ibabaw, nagkaroon siya ng pivot analyze. Ito yun. Pagka-clinic natin tong change data source, malalaman natin kung saan siya napunta na, kung saan niya hinugot yung data. Ayan yan. Pag clinic ko to, ayan o, pumunta ako dun sa data na sinelect niya. So, ibig sabihin ito yon yung Concord data. So, ngayon, so ganun lahat siya. Pagka hindi ka nakaklik sa table, um,
Hindi Hindi lalabas. hindi lalabas yun. Ngayon, dito sa pivot na to, merong isang trick na makakatulong sa'yo para malaman mo kung ano ba yung details ng isang data na pinipili mo. For example, etong si Eileen Bernardo. Gusto mo makita yung credit card expenses niya. Since dito is parang limited lang yung nakalagay na data, pwede mo i-click yung number. For example, itong airfare or yan, check natin itong airfare. Pag clinic mo to, may lalabas na details dito. Mhm. Ayan. So, ito yung airfare niya. So, kung kailan, ayan, makikita mo dito kung kailan. Tapos, yan. So, nakaline siya. Yan. Tapos, yan. So, kung halimbawa gusto mo makita lahat ng gastos ni Eileen Bernardo, so, check natin dito. Meron din itong pivot table, meron din tong filtering eh. Ayan o. Mhm. Yan. Pag clinic mo yan, Eileen Bernardo, yun, filter. So, ito lahat yung gastos ni Eileen. Tapos, gusto mo makita lahat ng data na to, since ito nga limited lang. So, ito, pwede mo i-click to, yung 2156. Click mo lang yan, lalabas lahat ng details nun. Okay. So, ayun siya. Meron pang isang table yung kaninang pinakita mo. Ito po. No, no, no. The other file, sorry. Sige, sige. Ipapa-explain ko lang din sa'yo. If you notice dyan sa ano na yan, I think that's the one. Mhm. No, no, no. There's another one. Can you please try the other tab? Yung Ito po. yan. Can you please check? Ayan. Hindi rin yan. Another file, please. Ito may tab pa dito eh. Yan ang gusto kong maano mo rin. Can you also please teach me and explain this to me once we've already yung na i-go through mo na yung mga doon sa ano mo sa syllabus mo. Kasi ito nakatago yung data niyan eh. Ma'am. Oo, I want to know kung paano nila pinalabas ito tapos at saka tinago yung data at saka saan nila kinuha yung data na yun. Okay, sige ma'am. Sige. Ngayon, itong data na to is mukhang ang tingin ko is kinapin na nila galing sa pivot table papunta dito. So, ito is wala nang hindi na kamukha to nung raw data kanina na kamukha nung kanina na kiniklik lang natin and then lumalabas yung item. Hindi na siya ganun. So, kagaya nito, ito picture lang to eh. So, pero galing din to dun sa report nila. So, ayun. Ganun siya ginawa. So, mukhang, anting ko dito, kinapi lang nila to from pivot table and then, nilagay nila dito. Pero, yung nakita ko yung data nila, meron sila mga hinide na cells dito. Ayan. So, unhide. Highlight mo lang. Ito, kagaya nito, makikita mo dito pa lang, A, B, C, tapos I na agad. F, G, H, I, J. So, medyo mahaba yung nawala. So, ayan. Unhide lang natin. Ayan. So, right click, unhide. So, ganun lang din nila ginawa yung data mo kanina. So, ito, kagaya nito, mission month. Ayan o. Pero ito, walang formula. Parang isa-isa lang nila tinype to. Ito, walang formula. Mukhang isa-isa lang nila to tinype. So, kasi konti lang naman. Ayan. Sige ma'am, tuloy tayo dun sa click tayo ulit dito sa training natin. Diyan muna bago mo your question, yung sa mo dyan sa syllabus mo are once we're done with this, pwede tayong mag-migrate using the actual data na pinadala ko sa'yo? Yes po ma'am. Opo. Alright, sige. Thank you. So yun ma'am. After nito, yung calculating time, wala naman ako nakita na nagka-calculate talaga sila ng oras, pero bigyan na rin kita ng
ng idea paano nga ba magawa ng time calculation. So, dito sa time calculation natin, kung halimbawa gusto mo makita kung gaano sila katagal gumagalaw, for example, ito hours, days, month, year, ito. So, sa hours muna tayo. From 9:23 o September 23, 2023, 1 p.m. hanggang 9:25, 2023, 2 p.m. Meron tayong 49 hours. Tama? So, paano natin ginawa yon? So, ang gagawin lang natin is equals end date minus start date. So, ito yung basic calculation dapat talaga niya. So, end date minus start date. So, pag in-enter natin to, kung makikita mo ma'am, naging 2 hours lang siya. Bakit? Mali yung calculation ng Microsoft Excel dahil 2 hours lang inilabas niya. Bakit? Kasi from 1 p.m. to 2 p.m. So, 1, 2. So, parang binilang niya lang ng ganon. Which is from 23 to 25. Which is dapat umabot tayo ng 49 hours. So, paano ba natin gagawin yon o paano natin itatama yon? Itong E16 minus D16, imumultiply lang natin to sa 24. Ayan, open and close parenthesis, 24. Ayan, times 24. So, kaya ko nakuha yung 49 hours. So, ito yung tamang calculation. Mamaya, ibibigay ko din sa inyo itong form na to para meron kayong reference. Okay. Ayan. So, ito, pagka days naman yung kukunin mo, simple lang yung gagawin natin. Ito pala kanina, days yung binilang niya from 23 to 25. 23, 24, 25. So, kaya naging 2 yung lumabas kanina dito. So, ito, pagka days naman, wala ka nang babaguhin. So, end date minus start date. So, kung mapapansin mo ma'am, 732. Since 2025 kasi to. So, for example, ito 2023, 9, September 23, 2023 to September 24, 2025. Kaya naging 732 to. So, kung halimbawa ito ay 2023 lang din, ayan. So, check natin. So, 1 day lang siya. So, yun. Automatic naman yung i-compute to. So, kung depende dun sa days. 2025, yan. So, 732. So, punta tayo sa pangatlong data. So, 925 o September 25, 2023 to 10/25, 2023. So, ilang buwan to? 9, 10. So, dapat 1 month to. So, ang calculation naman nito is, i-divide naman natin siya sa 30 instead na multiply by 24. So, equals, open parenthesis, end date minus start date divided by 30. So, laging sa 30 lang para ano. So, kung halimbawa ito maging 11 o November 25, so 2 months. So, dito naman sa year is 365. So, di-divide lang natin siya sa 365. So, check natin. Equals end date minus start date. So, open parenthesis, close parenthesis, divide mo lang sa 365. So, ito, magagamit mo to ma'am pagka meron ka mga gustong ma-compute na kung gaano ba talaga katagal yung isang process nila. Yung nakita ko kasi dun sa kanila kanina, wala nang formula. So, hindi ko sure kung manual ba nila ginagawa yon or gumagamit sila ng ganito. Pero, kung sakali no, minanual namin yan. ayan. Kung sakali na minanual nyo lang, etong formula to, makakatulong sa inyo para mas mapabilis yung calculation nyo. Yeah. For yung pag-actualize ng kanilang mission travel. Yes po ma'am. Ito yung formula para doon. So, ayun. After nito, yan. Kung makikita mo may mga point. So, halimbawa, ayaw ko na may point. So, i-highlight lang natin yung data.
right click, format cells, meron ditong numbers. Yan, pwedeng tanggalin natin yung decimal. So, para 49, 72, 2, tsaka 7. Ayan. Okay. So, ganun lang naman siya. So, dito, minsan, kadalasan nalilito din pag halimbawa 99. So, ano ba yung month dito? Ano yung date dito? So, nandun din yon. Pag hin-highlight mo to, right click mo, format cells, dito ka naman sa date. So, merong iba't ibang format ng date dito. For example, ito, 14 March 12. So, magpapalit siya ng date format. So, ayun. Ayun lang naman yung ano, yung madalas na pinagkakalituhan ng mga ano. So, minsan kasi nakalagay dito 1/9. Tapos, ang basa pala dun is January 9 instead of September 1. So, ganun. Nalilito minsan yung, syempre tayo as user, minsan hindi naman natin alam kung ano yung month at date dito. So, hindi natin Mm. ma-identify. Pero, ito talaga is nakabase lagi dito sa calendar mo. Kung ang month mo dito is itong first line, ayun. Kung ang month mo dito is ito, so ang magiging month dito is ito. Oh, okay. So, dito siya lahat nakabase sa clock. Ayan. Mm-hmm. So, balik tayo dito sa sunod. So, basic understanding ng pivot table. So, kanina, meron tayong mga pivot data. So, eto na lang muna yung gawin natin example. So, yung tinuro ko kanina na copy paste na control shift up, control shift down. Once na naka-prepare na yon yung data, pwede na tayong gumawa ng pivot table ngayon. So, ang gagawin lang natin para ma-select yung data na gusto nating i-gawa na summary is i-highlight natin yung buong data. Yan, pwedeng i-highlight. Including yung header. Yes po, including yung header. So, kailangan Kahit talaga, taas? ano ma'am? Kahit may space sa taas? Hindi ma'am dapat kasama yung space. So, from Okay. header, pababa. Control, Okay. shift, down. Up, sorry. Yan. Tapos, insert, pivot table. So, dito sa ginawa kong control, shift, down na to, merong mali. Bakit? Ang sinelect ko lang is hanggang dito. So, ibig sabihin, once na nagdagdag sila ng data dito sa baba, hindi na masasama yun sa summarize. Oh, okay. Oo. So, dapat ang gawin natin is i-select natin lahat. Kung makikita mo ma'am, nung hindi nakaselect lahat, pag pinivot table ko yan, 3,625 lang yung pinik ko na data. So, once na naglagay siya ng data dito, wala na dito sa ilalim na to. Wala na yon. Kaya dapat, pag gagawa ka ng pivot table, at dito sa raw data mo, iselect mo na lahat para, ayan. So, kung makikita mo ma'am, nasa 1 million na siya. Okay. So, selected na So, lahat ng data. Shift, control, tapos down lang. Yes po ma'am. Tapos, pag in-okay ko to, yun. So, may lumabas na ako na pivot data analyze. Meron ditong nagiging error minsan. Okay lang nagkaka-error yon. For example, gumagawa ako ng data. Yan. Halimbawa, walang header to. Ito, walang header yan. Pag ginawan ko yan ng pivot table, mag-e-error yan. Kasi, wala siyang pipick upan ng data. So, insert, pivot table. Okay. So, kung makikita mo, dapat wala pala siya. Teka, nasa na yun? Ito dapat wala. Lagyan natin dito. Test. 1, 2. Insert pivot table. Ayan, ma'am. Ito yung error na lalabas pagka walang ayan, kagaya nito, wala kasi yung field kanina, yung price. Mm-mm. So ito yung nagiging error niya.
you must use data that organized list with labeled columns. So, since walang label to, walang header, so, hinahanap niya yun. So, pagka clinic ko to, nilagyan ko ng label. Yan. Insert, pivot table. So, dediretso siya. Ayan. Nagkaroon ng EXO. Ayan. So, ganun-ganun lang gumawa ng ano, ng pivot table. O ng ano, mag-prepare muna tayo ng table. Ayun. So, after nun, meron na akong na-prepare. So, meron nang nakalagay. Ito yung month, category, description, brand, quantity. Lahat to is nanggaling dito. So, yan. I-reset muna natin. Ayan. So, yung X. So, amount. Ayan. Ayos ko lang. Ayan. Amount. So, dito sa table fields, meron tayong, kung makikita mo ma'am, ito yung mga header natin. Ayan, ito yung mga header na nakalagay dito. Ito yan. I-highlight natin. Ayan, ito yan. So, month, category, description, brand, quantity, amount, price, month. Etong, kung mapapansin mo ma'am, may dalawa akong month. Isang month, tapos meron pang month 2 na nakalagay. Since kasi nagkapareho ng pangalan yung header mo, si Microsoft Excel, automatic lalagyan niya ng sariling pangalan yung pangalawang month. So, ito na yon yung month 2. Ngayon, bakit ko kanina kinonvert yung month? So, dito kasi meron tayong mga iba't iba. Filters, column, rows, tsaka values. So, ang filter, ang ginagawa nito is magkakaroon ka ng filtering button dito. So, ito yan. So, ito, ma-filter mo yung mga days na pwede mong gusto mong makita. Ayan. So, for example, 1, 2, 3, yan. So, pwede mo i-select yan. So, pag sinabi mo naman columns, ang magiging design ng table mo is mapupunta naman papunta sa gilid. So, yun yung ginagamit niyan. Drag and drop lang to, ma'am. Tapos, pag month naman, ayan, click mo lang siya. Pag rows naman, ayan, drag mo lang siya papunta sa rows. Mag-ano na siya, mag-show na siya. Tapos, itong values is for calculation. For example, ang amount. Ilagay ko lang dito. Yan, sum of amount. Ayan. Dito, minsan, nagkakaroon ng issue kasi minsan yung Microsoft, yung default template natin is laging count lang. So, minsan lalabas dito 1, 2. So, para ma-check natin yon, meron tayo ditong sum of amount. Ayan. May value field settings tayo dito. Meron tayong sum. Minsan count. Pagka count yung nakalagay, kadalasan by default ganito yung count eh. So, kung mapapansin nyo, hindi siya total value. So, 10, 10, ayan. Ayan. So, dapat nakasum siya kung magsasum up ka. Ang madalas magamit dito, sum, average. Ayan. Ayan na naman yung madalas dito. So, unless kung meron kang minimum, maximum. So, pero kadalasan ito lang naman yung ginagamit ko dito. So, sum at saka average. So, ngayon, isum lang natin. Ayan. So, kung mapapansin mo ma'am, puro 5 o 50,800 yung nakalagay sa akin. Kasi ganun yung laman ng data ko. So, kina-paste ko lang. At saka kung mapapansin mo ma'am, ito, naka-daily. Oo. Kasi dito sa raw data ko, ito yung month, naka-daily siya. So, ngayon, ang gusto ko kasi maging record ko is monthly. Kaya ako gumawa kanina nung pangalawang month, yung January, February, March, para dito yon. Ilalagay ko tong ginawa ko na yung finormulate ko naman, ilalagay ko dito sa row. Makikita mo yan. Naka January, February, March, April. Yan, hanggang December na. So, ito na yung total amount nila.
So parang ganito lang din nila ginawa kanina yung report nila. So meron kang month, meron kang sum. Kung gusto mong lagyan halimbawa na ay gusto ko makita kung ano yung mga category ng mga binenta namin. So eto pag halimbawa nilipat mo tong month dito sa column, magiging ganito yung itsura ng data mo. Pag nilipat mo naman sa row, yan magiging pababa. Mhm. Or kung halimbawa gusto mong filter mo lang, total, eto nakalagay total, tapos gusto mo daily. Ayan. So makikita mo dito, January. Ayan. So ano yung mga gastos ko? February. Ayan. March. O kaya pwede rin naman na dito, since nilagay ko to sa filter, gusto ko makita is January lang. Click ko lang yung okay. So January lang ipapakita niya. February lang. Click ko lang yung okay. Kung multiple, ayan, March, April, 3 months. Click ko lang yung okay. So ayan. Tanggalin muna natin to. Ayan. So balik tayo dito sa month. Ito yung month natin. Kaya select natin lahat. Ayan. Tapos, for example, ito, pwede pa natin dagdagan ng data to. For example, anong category yung mga nagastos natin? Ayan. So, pwede ko siya ilagay dyan sa ilalim or pwede ko siyang ilagay dito sa category. So, ito yung internal application. Ito yung external application. Ito naman yung gastos para sa internal applications. Ayan. So, ito yung total. So, depende sa inyo. For example, gusto nyo ilagay ito sa ibabaw. Ang mangyayari, ito yung external, ito yung internal. Tapos, monthly naman lalabas. So, ganun din dito. Internal, tapos ito, monthly lalabas. So, depende kung paano mo siya i-design. So, kung gusto mo nasa ilalim yung category, lalabas sa ilalim. Kung gusto mong per month, yung nasa column, lalabas siya per month. Ayan. Mm. Ayan. So, okay ka ma'am dito sa pivot table? Yes. Nalinawan ka? Oo, oo. Ayan. So, ganun siya ginagawa. Okay. Ngayon, Yung yes po. filters na nandoon sa sa pivot table fields, Mhm. paano mo siya gagamitin naman? When do you use yung filters doon sa pivot na yan? Okay. Sige ma'am. For example, gusto ko internal external lang. Pero pwede kong lagyan ng halimbawa brand name. Ayoko nang magkakasama sila dito. So para medyo nakakalito. Gusto ko per brand lang. Lagay ko yung filter dito. So pwede ka mag-filter ng brand, A4 tech lang. Yan. Pwede ka mamili dito ng brand, Dell lang. Ayan. So kung gusto mo lahat, all. Or pwede rin naman na multiple filter. Halimbawa, may description ka pa. Yan, lagay mo lang dyan sa filter. So may brand ka, halimbawa, lahat ng A4 tech na ang gastos para sa headset. Wala pala. So, tingnan natin sa keyboard. Ayan. So, ito. So, makikita mo ma'am, makakapili ka ng ano bang brand ang gusto makita. So, for example, Asus. So, wala silang gastos sa keyboard. For example, is motherboard yon. So, ito yung pinagagamitan niya ng filter. I see. Ayan. Tapos, ito, pwede mong i-convert. Pwede kang mag-design. Ayan, meron dito design. So, pag clinic ko tong table na to, o yung pivot table mo, pwede mo siya i-design. Pwede kang mamili ng color. Ayan. Para mas malinaw. Ayan. Tapos, pwede rin mag-banded rows. So, ito naman, para kita mo yung, may ano na siya, may line. Ayan. So, ganun. Tapos, pwede mo rin gamitin yung format. Ito, highlight mo lang siya. Tapos, right click. Sorry. Highlight natin yan. Tapos, right click, format. Format cells. Ito, pwede ka maglagay ng numbers. So, click mo lang yung numbers. Use separator.
para mas malinaw yung data. Hmm. Ayan. Tapos, pwede rin naman dito yung yung isa pa na mas advanced dito na madalang naman na ginagamit pero malaking tulong pagka gumagawa ka ng report or ayaw mo mag-filter nito. Halimbawa, click mo lang yan, data na yan. Meron ditong tinatawag na data. Sorry, nasa na ba yun? Nasa home ata yun. Insert, eto. Nandito sa insert. Pag click mo tong table na to at nag-click ka ng insert, eto, meron ditong slicer. Itong slicer, parang filter lang din to. So, for example, ang gusto kong ma-filter is per month. Ito. Click ko lang yan, month. Yan. Kung mapapansin mo, ma'am, nagkaroon ako ng table dito. Mm-mm. Ito yung slicer. So, February, March, April, May. Pwede ko na siya makita. I see. Ayan. So, ito yung ginagawa ng slicer. So, pwede halimbawa per brand. Gusto mo per brand. Insert slicer. So, pwede ka mamili. Per brand, per quantity, per amount, this, month, category. So, brand tayo. Ayan. Tapos, lagay mo So lang ito dyan. naman, separate siya. Yes, ma'am. Whereas kapag doon sa pivot table, combined na lahat. Yes po, ma'am. Okay. Yan. Tapos, pwede mo rin siyang i-delete kung ano. Yan. So, ayun lang naman yung ginagawa ng pivot table. Ngayon, ang tingin ko dun sa data mo is ito lang naman talaga yung ginamit nila, yung per month, tapos ginawan lang talaga nila ng pivot table na record, Mm-hmm. and then ayun yung isinubmit nila sa inyo. Okay. Okay, ano pa ba ang meron dito? Yan, sige ma'am, balik tayo dun sa actual na data mo na. Alright. Check ko lang, meron pa ba ako naiwan dito? Chart, wala pala ako. Ito pala ma'am, sa chart pala tayo. So sa chart naman, yeah, using different chart. So sa chart, nasa na yung kanina? Ito. So sa chart naman ma'am, simple lang kasi yung chart refresh. Select all na lang natin to. Ayan. So sa chart naman, click mo lang yung table, insert. Anywhere. Anywhere. Click mo lang yung table kahit saan. So insert, chart. Ayan. So maglalabas na siya ng chart. Depende dun sa gusto mo. So kagaya nito, meron naman siyang meron siyang nakalagay na kung ano yung Teka, close muna natin to. Ayan, kung mapapansin mo ma'am dito, ito may legend naman siya, internal, external. Ayan. Tapos dito, makikita mo na kung nasan yung range niya. So from 1.2 January, tapos ayan, so kita na. Tapos ito ito external, tapos ito yung internal. So makikita mo dito kung ano yung mas mataas ang benta mo. So dito pwede rin naman na meron din tong nakatago ng mga tools. Yan, pag click mo yan, ayan, may lalabas na plus sign dito. So itong plus sign, Sorry. dito ma'am, sa mismong chart. Pag click ko yung chart, may lalabas ditong plus sign. Ayan, so ito yung tools nya. Pwede ka maglagay ng chart title. Ayan. Ito yun, yung nasa taas, chart title. Pwede mo lagyan ng monthly sales. Monthly sales. Ayan. For 2024. Ayan.
O kaya pwede rin naman na pagka nag-click ka, pwede ding labels, lagyan mo ng labels. Ayan, magkakaroon siya ng price. So data table, ito, magkakaroon siya ng price sa ilalim. Pero ito, madalang ko nang gamitin tong mga additional ano na to, additional ah, tools na to kasi minsan nagugulo na yung itsura ng data. Mm-mm. Pero ang kagandahan kasi nito sa Excel is pwede mo siyang itapat lang. Makikita mo yung total amount. Mm-mm. Ayan o, kagaya nito. Series internal. So for the month of April. So yung value niya 1.260. Ayan. So yun. Makikita mo na siya kung internal siya tapos magkano yung amount niya. 1.3. Ayan, ito makikita ko 1.2. So kung gusto ko makita to 272,000. Ayan, external. So dito pa lang nakikita ko na. Ayan. So ayun ma'am lang naman yung sa chart. Pwede rin siyang Okay. gawing pie chart, bar chart, ayan. So depende sa inyo. Ayan. So insert lang 'yan. Nasa insert tapos ayan. Line. Ayan. Tapos meron din siya na halimbawa naglagay tayo ng bar chart. Pwede natin baguhin yung design niya. Meron din dito. Pag click mo yung chart, may design. Pero pagka hindi ka nakaklik sa chart, baka hanapin mo yung design, wala naman. So dapat Mhm. nakapin tayo dun sa sa gusto nating baguhin para lumabas yung mga tools niya. Ayan. So, pwede natin Mm. palit-palitan. Ayan. So ganun lang siyang gamitin. After nito, pwede na tayo sigurong bumalik dun sa data mo ma'am para dun sa mga gusto natin makita. All right, sure thing. Okay, sige. Dito sa budget T-dot, ito kasi naka-ano na siya anong tawag dito? Naka-summary na siya. Mm-mm. So, mukhang mas maganda tong data mo sa kabila. Yung kanina. Ito. Oo. Yan, at saka yung isa na may nakatagong data ha, please. Sige, sige ma'am. All right. So, ito, ang BMCS table is nakalagay dito is ito. Oo. Bigyan kita ng background ha. Yes po. Yung yung aming computations na yan, yung mga data na yan, kinukuha namin sa dalawang system. So, yung BMCS, nanggagaling yan sa isang system called the Oracle. Mm-mm. Tapos, the other one, na Concur table, is also based off of another system or another application called Concur. Yes So, po. kinakailangan yung data ng BMCS from Oracle at saka yung data ng Concur, dapat yan nagtatali kapag gagawa ako ng pivot table. Yun yung Okay. ano nila eh. Yun yung hinahanap nila na hindi ko nagawa the last time. So if you can see yung nakita yung yung pivot tables nila diyan from the BMCS at saka yung Concur table nagja-jive. Mhm. Yun. Check natin yung Eileen. Wala nakalagay na Eileen dito. BMCS at saka Concord. So they are looking more into the totals rather than the per line itself for budgeting purposes. So kunwari yan, yung grand total niya is 16,081. Yung dapat na nandun din sa Concur, ganun din yung lumalabas niya. Parang Okay. pag gumawa ka ng pivot table for both, pareho dapat Tali yan. siya. Okay. Oo. Sige. Ang pwedeng solution natin doon, ma'am, sa ganun is ang kukunin lang natin is traveler's name tapos yung total amount, yung grand total. So ito lang naman ata yung kailangan nyo no? Mm-mm. Tama? Uy, nasa na siya? So
So, gagawin ko siya ngayon ng report. So, ang gagawin ko is BMCS data. I-collate ko to. So, disbursement amount. Sum lang to na ma'am. Itong from dito. Soft committee. Hard commitment. Oo, yan, naka built in yan sa system. Oo. Parang soft commitment kasi naka-earmark na. Pag hard commitment, ayan na yung, meron na siyang funds na pwedeng ilabas, tapos yung disburse yan yung actual. Ito yung actual. So, dapat ang kunin ko lang is disbursement amount. Tama? Oo. At tama ba ma'am? I think so, yeah. Check natin. So, ito. So, kung ito ay galing sa system mo, ang pwede natin gawin dito, kunin natin yung traveler's name at saka yung, halimbawa, ito yung disbursement amount, yung ibabangga natin dito sa kabila. So, ang gagawin lang natin, since ito maraming data, pwedeng gumawa tayo ng mas shorter na method dun sa pivot table or pwede rin naman long. So, dun muna tayo sa mahabang version. So, punta tayo. I-highlight natin lahat to. Ayan. So, dito, nakikita ko ma'am na wala siyang shortcut. So, ayan o. Process date. So, naka 23 May. So, daily siya. So, dito, ganun din. Departure date, naka May din. So, mission end date. Saan ma'am tayo magbe-base ng ng expense nila dito sa end date or sa No, ang ano lang dyan kasi, the mission start and the mission end date, ano lang yan, nire-register yan ng system doon sa either Oracle or sa Concur based doon sa actual dates ng travel nila. But tapos yung yung mismong actualization, if you notice yung mga ibang data, may yes. mga DMA, may airfare at saka meron pang mga miscellaneous. Ano yan, naka-angkla yan doon sa ano pinasok yan din sa system para ito yung lumabas kapag na-actualize na. So mukhang process date to ano. Yan yung kumbaga pag sinabing process date, yan yata yung nagawa na ng accounting namin. Okay. I think. Sige. Pero mukhang sa BMC table niya, wala naman nakalagay kung anong month. Pero dito, Ang nakalagay lang dyan, I'm not sure, yan tamo may lumalabas na DMA, kasi airfare. ito Concur table mo, meron talaga siya. Oo, dyan kasi yung, dyan naka-breakdown yung airfare at saka yung kanilang per diem. So, date. Mission start. Ang mission ma'am, ito yung no? Yung mission start, ito yung actual na pumunta sila. Oo. Ayun, okay. Sige. So, sige. So, ang gagawin natin ma'am dito, so, since meron naman tayong mission start, so, ang gawin natin, dito na lang natin pick upin yung expense mo. So, sa mission start. So, for example, month equals text, open parenthesis, dito tayo sa mission start. Gawin natin siyang monthly report. Tapos, M. Dalawang M lang. Tapos, year, 1, 2, 3, 4, dash, MM. Para magsunod-sunod siya. So, punta tayo dun sa pinakailalim. So, ito ma'am, makikita na natin from May, February, at saka December yung meron. Ayan, tama po. Ayan.
Ngayon gawin natin yung ano, yung mahabang version ng ano, pagsa-summarize. Highlight natin lahat to hanggang dito sa ginawa ko naman. So, yan. Insert, pivot table, tapos, okay. Ang kailangan kong makita or i-compare ko is yung traveler's name at saka yung expense nila per month. So, ito. Lagay ko lang dito sa sorry. Dito na lang. Ayan. So, ito yung monthly expense nila. Tapos, traveler's name. Tapos, ano yung amount. So, disbursement amount, for example. So, dito kita ko na. Okay. February, ito yung ginastos niya, ano. May, ito yung ginastos niya, ano. Bernardo Aileen. Yan. So, pwede ko siyang i-combine dun sa Concur table ngayon. So, o Concur data. So, ang gagawin ko lang is, punta ako dito sa Concur data. Lagyan ulit natin ng month. Month. Equals text. 1, 2, 3, 4. Year. MM. Tapos highlight ko rin siya. Insert pivot table. Instead na new, punta ako dun sa existing. Pwede ko siya ilagay dito. So, employee name. Tapos, month. Tsaka 6. Tapos, ang amount, tignan natin yung amount niya. Budget amount, cost center. Dito wala silang ano no, ma'am? Wala, Wala ibang silang ano na. gastos, ano? Oo, budget amount na yung nakalagay dyan. Ano to? Dollars to? Yes. Dollars nga, ano? Unlike dito sa kabila, dollars din to, ma'am. Yes, dollars din. Okay. Sige, pwede naman natin ilagay yan. So, budget amount. Ayan. Ayan, ma'am. Ito. So, Aileen. Wala si Aileen dito. Ito pala. 3.6 tapos 2.6 yung sa disbursement. Pero ang budget niya is 3.6. So, pwede natin gamitin dito, ma'am, yung ano, yung anong tawag dito, yung slicer para mas madali. Pero ang ano ko dyan bakit hindi siya nag-jive? I think maybe if you remove yung, sorry, yung naka-zero out dyan, Ito po. doon sa second table, Saan po? dito, ayan meron kasi, if you remove that, kasi naka-zero out na yan technically, kung pwede ba siyang dapat kasi kung 16,000 ditong nasa kaliwa, dapat 16,000 yan. Itong Penelope, ma'am. No, yung blank. Ito po. Oo. Pwede naman, ma'am. Pwede tanggalin. Sige na, can you see? Kung i-remove natin yung blank, ano ba to? Nasa month. For data. Dito yan. Filter natin ulit. Highlight ko lahat. Ito ma'am. Spend a month. Kasi may adjustment silang ginawa. So, yan. Ito ma'am,
Nung binura ko yon, yun nandito sa pinakailalim. Ang gagawin ko lang dito is i-right click ko, refresh. Dapat 16,081 pa rin. Dapat may ano. Yan yung inaano ko kung paano siya ma-reconcile. Kasi doon sa kanilang table, if you look at it, parehong 16,081 yan. Mm-mm. Pero ito actual sa system mo ata ito no? Mm-mm. Unless meron ditong tao na hindi wala dito. No. Lahat ba sila active? Oo, lahat yan. Check natin or pwede siguro by name. Tingnan natin by name. Right click, show field this, by name. Nasaan yung name? Employee name. Tanggalin ko muna. Same with this one. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. 5 and 5. Oo nga, magkaiba sila. 2, 1. Kasi ma'am, ito budgeted amount mo to eh. So, posible na mas mababa yung nagastos nila. Okay. Di ba? Kesa dun sa dinisperse nila talaga. So, ito, 2, 8. 1, 6 lang to. So, 2, 1. Magkakaproblema ka, kagaya nito. Hindi pala. Janet, 2, 1. 2, 1, 20, 2, 1, 77 lang to. So, pwede natin yan. Gamitan natin ng slicer para mas madali natin makita. Yan, clinic ko yan. Tapos, insert slicer. So, hanapin natin yung traveler's name. Para mas madali natin compare. So, ito din, insert slicer. Employee name. Magkaiba kasi yung pangalan nila eh. So, Eileen. Tingnan natin si Eileen. 2-1. Eileen. 3-6. Antoinette. Antoinette. 1-6. 1-9. So, Aite. Gaba. So, 2-5. 2-8. Chanel. 2-1-20. 2-1-77. Fee 7,000. Ay, sorry. Ayan. 8. So, ayun ma'am. Mukha namang hindi naman sila lumampas. So, basically, ganun lang naman ma'am nila ginawa yon. Okay, pero doon sa doon sa BMCS table at saka sa Concur table na ginawa nila, can you please show me kung paano rin nila ginawa yun? Ito. Yes. Okay. Sige ma'am. So, ito, ginawa nila galing lang din to dun sa ayan o. Kung mapapansin mo ma'am dito, pag clinic ko to, yan, pag clinic ko yan, right click ko siya, show field this. So, same lang din ng pivot table natin. So, traveler's name, nilagay niya dito sa ibabaw, TRA number, request ID, nilagay niya dito sa ilalim, ayun yun. So, for rows, ito yun. Ito yung TRA number. Tapos, expense account, ito yan. So, nilagay lang niya dito. Tapos, sum of disbursement dito. Okay. So, tapos doon sa Concur data. Sa Concur data, ganun din ma'am. Right click mo lang siya, tapos pivot table,
Sorry. Ito pala. Pag lalabas na siya ma'am pivot table fields. Pero pagka halimbawa wala, right click mo, show field list. Ayan o, status, product category, reference. So ito, status nilagay niya dito sa filter. Product category, nandito sa rows. Reference, nandito din yan sa rows. Employee name, nandito lang din siya nasa rows lang din siya. Tapos, can you please check doon? Yun ang pinagtataka, paano nila nagawa na nagpareho siya ng amount Saan ma'am? dyan sa grand total. Kasi pag inano mo yung grand total na yan, nag-jive siya doon sa DMCS table din. DMCS. Ito kasi, tignan natin. Ito Kasi yan, kasi 16. 16,000. Oo. Okay, tama. Tapos sa convert table, tanggalin ko Ito muna. lahat. Oo. Sa convert table is 15. Sorry. Sa convert table is, anong meron sa kanila? 16. Oo, yun nga nag-jive siya. Teka, 16,000. Okay, convert table 16. How did they do it para magpareho? So, 1681 kanina. 1681 tama to. Tapos sa concord table, 1681. Okay. Oo. Sige. Ano yung sinama nila dyan? Check natin. Dito kasi, show field is, ang kinuha nila, sum of budget amount. Sum of budget amount. Tingnan natin dito. Concord data. Sum of budget amount. Ayun yung J. Ito. Oo nga ito. So, sum of budget amount. So, dito sa ginawa natin, insert check natin pivot table options. Convert table. Ito nasa status spend amount. Oh, okay. Ayan. May mga pending, may unexpense. So ngayon dito sa atin, pwede rin naman natin lagyan to, spend amount. How do you do that? Spending Category? Tingnan natin. All. Hindi dito. Ano ba yung nakalagay sa kanila? Sa concord data, sa concord table, status. So, dito dapat status. Right click, show fit list, status. Ito. Ayan, ito yung status. Spend. Okay. Ayan, 16. Oh! Ayan. Ayun! I see. So, hindi lahat ng data na nandito sa Concur is Sinama. Sinama nila. So, Lahat lang ng nagastos. yes po ma'am. So, ito, meron tayong pending at saka an expense pa. Ayan. So, dun lang naman nila kinuha. Okay. Kaya hindi ako marunong kasi niyan. Sabi nilang ganun, i-reconcile mo yan, ganyan. But they didn't tell me how to. Tapos sabi nilang ganun, gamitin mo yung pivot, and I didn't know how to use the pivot. Okay, thank you very much. Naintindihan ko na ngayon. Ayan ma'am. Bali ano lang naman siya, meron lang siyang 4 na category.
Tapos, meron ma'am shorter version ito. So, kung halimbawa gusto mo na mas mapaikli lang yung ano, kasi minsan yung ano, yung header natin sobrang dami, kagaya nito, sobrang dami. Mm-mm. So, meron ka lang mga kailangan na data, may mas madaling paraan. So, punta ka lang halimbawa dito sa BMCS data. Halimbawa ito, ang kailangan mo lang is traveler's name, tapos yung ah, disbursement amount, tapos Mhm. month lang. So, pwede kang gumawa ng sarili mong pivot table. Mhm. So, month, tapos traveler's name, tapos disburse amount. Ang gagawin mo lang, equals mo lang, papunta dun sa traveler's name, tapos equals mo lang papunta dun sa disburse amount. Yan. Ito yung ikakopy mo dun sa lahat. And then, pag gumawa ka ng pivot table, highlight mo siya, insert pivot table, okay. Tatlo na lang yung item mo. Mhm. Instead na madami. Ayan. So, ito makakatulong to kung halimbawa maraming record or maraming header masyado, tapos minsan hindi mo na makita, nalilito ka na. Eh, ano ba yung mga kailangan ko lang talaga na data? So, ayun. So, ito, hindi na siya kamukha nito na ito, sobrang madami. So, pag tinignan mo tong field list natin, ang dami. So, unlike dito sa kabila is konti lang. Tatlo lang yung items mo. Ah, okay. 'Di ba? Right. Ang disadvantage lang nito, pag clinic mo tong data na to, tatlo lang din ipapakita niya sa'yo. Unlike this Ah, one, na pag clinic mo to, ipapakita niya yung buong data, yung details. I see. So, yun yung ano, disadvantage lang niya. Alright. Ayan. Ayun. So, Mas mukhang, naiintindihan ko na siya ngayon. Thank uh, you. mga ayun lang naman ata yung kailangan mo, ano, ma'am. Oo. Tapos yung isa pang table kung can you please show me kung paano nila ginawa na naka-hide kasi yung mismong mga Excel sheets Okay, okay. na ang lumabas na lang ay yung table mismo. Is Ah, that the one na may ano? ma'am. Nakita ko nga yun. Ito yun. Ah, No. teka, check natin. Meron pa ata dito eh. Ayan. ABC. No, Ito no, yun. no, not that one. View. Hindi ito. Nope, not that one. Sige, tignan natin din sa ano. Ito. Yan ba yun? Nagsimula siya kasi sa ano eh, sa column K. I don't think that's the one. Yung may mga parang mga arrows or dots. I, I don't think this is the one. Okay, sige, tignan natin. Ito. Yan, I think. Download natin. Ayan, ito. Dun sa actual ticketed nga, can you show me? Yes, ma'am. Ito. Yan. That one. Mm, Tapos nagsimula na siya sa AX. Pero hindi ko alam kung paano i-expand yung mga nandyan sa kaliwa. ah, i-ano lang natin, ma'am. Unhide lang natin lahat. Okay. But even if you unhide it, tignan mo kung nasaan siya. Sige nga, can you go to the leftmost, yung table? Left mouse. Ito. Ito, ma'am. Ah, okay, sa taas. Ito na Ayan, yung ah, ba't nagsimula siya sa ano lang, sa 6 instead of sa column 1? pwede pa nating unhide, ma'am. Teka, tingnan natin. Kung ano. This one, 6. View. This one is
I mean, inano lang nila ma'am, i tawag dito. Hindi nila hinide pero drinag nila para lumiit. Ah, So parang ganito. Ito. Yun o. Drag to pinakamaliit. kaya pala hindi makita. Pero pwede mo naman siyang ibalik. So paano, I mean, what does this table mean naman? Ito ma'am yung Kumbaga, ito ma'am parang yung pinaka-raw data nila. Ito yung parang kaninang sineselect natin sa pivot table. Ito yung pinaka-raw data nila. And then how did they do it? Meron bang computation? check natin. Puro Meron mga nga. ano, puro mga Pero saan nila kinuha? Diyan din sa same file? O sa ibang sheet? lagyan natin ng ano. Lagyan natin ng freeze pane. Ito natin. Mukhang in-encode lang nila to ma'am. Kasi tingnan natin dito sa kabila. Kasi itong contour nasan yung tingnan mo. Mission code. Travel learning position. Location. Wala naman ma'am formula dito. Mukhang in-encode lang din nila to. Siguro ibang tao gumagawa nito. And then, tapos, so, ano nila yan? Paano nila ngayon na i-transpose yan doon sa table na lumalabas? Yung nasa table ma'am na kasi na lumalabas dun sa inyo, nanggagaling sa system yon. Oo, but this one, This kasi one, meron silang, oo, yun nakatago yan eh. So, paano nila ginawa na yung table na yun? digital leadership February. Okay. Digital leadership February. Ito summary na to eh. In-encode lang nila manually? Total year field. Tignan natin ma'am kung anong kakalabasan nito. Kasi ito pwede ko rin itong i-pivot. Highlight ko to. Difference projected. Baka walang ano.
Tapos kailangan ko yung name din. Tsaka name. 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 Wala. Parang wala ma'am ah. Okay. Description, status, remarks, actual date, travelers. Eto. Meron din naman ma'am. May travelers name pala. Tapos, dito sa summary niya, ang lumabas ay country, month, ito digital, leadership, amount. So, ang kailangan ko dito is amount. Ito ma'am, yung digital is, tingnan natin kung pareho. 2430. Ayan ma'am. Ganun lang Mhm. din ma'am nila ginawa. 2430. At tama rin ba na nag 16,000 din siya? Dun sa Ah, ginawa mong pivot? check natin. Hindi ma'am eh. Ah, unless ma'am may kasama tong ibang year. Teka, tingnan natin. Baka may mga Wait, kasi year. nakalagay actuals na ticketed. Mm-mm. So, Ito kasi is, hindi ko alam kung ano, 16,082. Baka meron din silang ano dito ma'am. Mission, destination, actual, number of travel requests, fields, upon different project, actual difference. Actual? Naka-actual dito. Hindi amount, hindi. Ito ma'am. Actual. oh, 16. saan mo kinuha yung actual 8? Sorry. At bali ma'am nandito siya sa ano, nandito siya ito. Actual amount. Kasi meron siya mga actual dito eh. O yun. Oo. Nandito ma'am siya sa pinakadulo. Itong actual amount na to is yung sum up nung nito mga to. Ayan o, yung mga, may mga kulay. I see. Ayan, actual. So Oh my from God. here. Kaya ako nahilo dyan eh, yung kung paano nila ginawa. I mean, I didn't know heads or tails in the first place, no? Yes ma'am. Pero now I know, at least meron akong idea dahil na-explain mo. Mm. Ayun. So ayun lang naman siya ma'am pagka i-trace mo siya. Pwede kang gumawa ng sarili mong summary para mas mabilis mo siyang matrack using pivot table. Alam mo bang inabot ako ng 2 linggo? Hindi ko pa rin nagawang tama yan. But they were able to do it in a couple of hours. Tapos ikaw, 2? Oh my God, ano ba yan? Matagal ko na rin naman ma'am kasing ginagawa po ito. Kaya ano. This is Oo. amazing. Pero ayun ma'am, yung ito lang naman yung kailangan pag-aralan sa pivot table. Yung mga headers niya, tapos saan mo siya gustong ilabas. And then Mm. ayun. From there makikita mo na yung mga data. This is such a huge help for me. Yes. Ano, I'm sure this, para sa tutorials mo, ha? Um, if, if you can, the next time, can we do a recording of this, yung this next, next lessons natin, para I can go back to it and then I can review. And then doon sa manuals mo naman, you can actually tell me what I need to do, like step 1, step 2. Yes Pareho po nung ma'am. pinakita mo sa akin, ano? Opo. Pareho lang po yan.
Alright. This is Tapos, amazing. Ang galing mo. opo, ma'am. Magandang ano, ma'am. Magandang ano kasi ito pagka talagang gusto mo makakita ng data na mabilis lang. So, nandito na lahat. I see. Alright. Kailangan na ano. Ayun. Okay. Sige, ma'am. Thank you. Alright. Sige, Thank you ma'am. very much. I-send ko na lang po sa inyo yung ano yung mga tawag dito mga video nito. Mukha na i-record ko pala, ma'am. Pumasok naman siya. Alright. Ito na lang ipo-forward ko sa'yo. Alright. Thank you very much. Along Okay. with the manual, ha? Yes If po, you ma'am. can. Apo, Alright. apo. Thank you. Thank you very much. Salamat po, ma'am Petty. Bye-bye po. Okay. Bye. Bye.